Hi guys, gagawa tayo ng knödel. Ang knödel ay isang pagkain ng German. So, naglaga ako ng 3 patatas. Nilagyan ko ng 3 kutsara ng um, flour at paminta, asin, isang egg yolk, at ihalo-halo siya para mag-corporate ang itlog, harina at saka patatas. So, naghahanap ako kanina kasi ng alternative sa rice. So, nakita ko yan. Alala ko na gumawa ng noodle para may pang alternative sa rice kasi uh, hindi ako masyado nakain ng kanin kaya kailangan ko maghanap ng ibang alternative sa rice kasi feeling ko yung rice ay yun ang nagbibigay ng acid sa akin kasi matagal akong hindi nag-rice dati kasi yun lang ang pagkain ang namin sa Europe, yung patatas, pasta. So, kumakain na ako dati ng kanin once in a blue moon lang. Kapag nung umuwi na kami dito, syempre masarap ang kanin dito. Kain ng kain ng kanin. Ayan. Nagkaroon ako ng acid. Siguro, hindi na nasana yung sistema ng katawan ko. At saka sabi daw kasi yung rice, yung white rice ay nag yung mataas ang acid. So doon kasi kumakain naman sila ng rice pero madalang, sobrang dalang lang. Kapag nagluluto kami ng risotto, paella, ganun. Pag pumupunta kami sa Thai restaurant, doon lang kami nakakain at pumunta sa bahay ng mga Pilipino kapag may party. So, sobrang dalang lang talaga. Ayun. So, bali 4 na piraso lang ang nagawa ko kasi malalaki naman siya at kasya naman sa aming 4 sakto. Kasi gabi naman na at hindi naman kami nakain ng marami kapag gabi na. Ayan. So, pagkatapos niyan, habang ginawa ko yan, nagpapakulo ako ng tubig. Ayun na, nilagay ko na sa tubig. So, hindi nyo na nakita kung paano ko hinulog yan. Basta nandyan na sa tubig. So, pakuluan na natin mga 5 minutes. Ito naman, hango ko na siya. Nilagyan ko lang ng butter at yung parsley para magbigay ng linamnam yung butter dyan sa patatas sa ating noodle. Tapos yung green, parang dekorasyon lang yan. So, parang may green siya. So, yung partner niya, usually, ang pinapartner nila dyan ay goulash. Pero yan, pwede din naman yung meat. Tapos ito, ang niluto ko yung pork fillet. Tapos, pinrito ko lang siya. At tinimplahan ko ng oyster sauce, potato powder, at saka soy sauce para mag-dark. Kasi pag oyster sauce lang siya, hindi siya ganun ka-dark. Kaya, nilagay ko ng soy sauce. So, tansyahan lang ang nilagay ko. Hindi ko na sinukat-sukat. Basta, hindi maalat. Tapos, nilagyan ko din ng paminta yung sauce. Masarap naman. Dahil hindi na ako gumagamit ng asin kapag may oyster sauce at saka tomato sauce. Paminta lang. At less oil din kasi para hindi marami yung cholesterol. So, dahil sa kanila, hindi kumakain ng rice,
Pero sa atin dahil Filipino tayo, mag-prepare na lang ako ng rice, baka mabitin sila sa tig-iisang patatas, tig-iisang noodle. So, yun. Yan ang itsura niya. Masarap siya. So, tikman natin kung ano ang itsura at ang lasa niya. Ayan ang itsura niya. Pero sa atin tinatawag nila na dumpling. Tapos nilalagyan nila ng palaman. Pero sa kanila, usually, kumakain kami yun, wala naman siyang palaman. Nalala ko kasi, extra ako sa restaurant na pinasok ako ng kaibigan namin sa restaurant, German restaurant. Ganun lang siya. So, yun. Thank you for watching. Good appetite.